Ang bundok Halasan, ang pinakamataas na tuktok sa South Korea, ay may malalim na kultural na kahalagahan para sa mga tao ng Jeju. Itinuturing itong banal na bundok sa katutubong paniniwala ng shamanismo sa isla. Ayon sa mga lokal na tradisyon, ang Halasan ay tirahan ng mga espiritu at Diyos na namamahala sa kapakanan ng isla. Sa kasaysayan, ang mga shaman ng Jeju ay nagsasagawa ng mga ritual sa bundok upang humiling ng biyaya at proteksyon. Bagamat nananatili pa rin ang ilang mga sinaunang gawi hanggang ngayon, madalas itong natatabunan ng mas mainstream na mga relihiyosong kasanayan sa South Korea. Isa sa mga pinakamadugo at hindi gaanong napag-uusapang bahagi ng kasaysayan ng Jeju Island ay ang Jeju 4.3 incident, isang trahedyang naganap mula taong 1948 hanggang 1954. Ito ay serye ng mararahas na labanan sa pagitan ng pamahalaan ng South Korea at ng mga komunistang rebelde, kung saan tinatayang 30,000 tao, karamihan ay sibilyan, ang napatay. Nangyari ang insidente noong panahon ng Korean War, at ang pinagmulan nito ay ang tensyon sa pagitan ng mga kaliwat kanang grupo sa isla. Ang tugon ng pamahalaan ay nagdulot ng malawakang pagpatay at sa pilitang paglilipat ng mga tao. Nanatiling nakatago ang insidente sa loob ng ilang dekada. At noong mga taong 2,000 lamang opisyal na kinilala ng South Korea ang pangyayari, at nagsimula ng mga hakbang upang humingi ng paumanhin, at magbigay ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga biktima. Bagamat kilala ang bulkanikong pinagmulan ng Jeju Island, ang mga kuweba at lava tubes nito ay may hindi gaanong kilalhan. Ang isla ay tahanan ng isa sa pinakamahaba at pinakakomplikadong sistema ng lava tubes sa mundo, na ang ilang bahagi ay hindi pa natutuklasan. Ang mga kuweba na ito ang likas na kamangha-mangha, kundi nagsilbi rin bilang mga silungan para sa mga residente ng isla sa panahon ng kaguluhan at pananakop. Naniniwala ang ilang lokal na ang mga kuweba ay minsang ginamit bilang taguan mula sa kolonisasyon ng Hapon at sa kaguluhan ng 4.3 incident. Kilala ang Jeju sa mga iconic na Dol Haryubang o Stone Grandfathers, mga malalaking batong estatwa na makikita sa isla. Madalas itong inilalagay sa mga pasukan ng bahay o templo, at pinaniniwalaang may mga kapangyarihang protektibo. Ang pinagmulan ng mga estatwang ito ay nananatiling misteryo, ngunit may mga alamat na nagsasabing ginawa ang mga ito upang itaboy ang masasamang espiritu o protektahan ang mga nayon mula sa mga mananakop. Mayroon ding mga mitolohiya na nagsasabing sila ay mga tagapagbantay ng katutubong relihiyon ng isla. Sa paglipas ng panahon, ang Dol Haryubang ay naging simbolo ng espiritu at tibay ng Jeju, na madalas kumakatawan sa natatanging kultural na identidad ng isla. Ang maalamat na mga babaeng maninisid ng isla, na tinatawag na henyo, ay nag-aani ng pagkaing dagat sa pamamagitan ng paglangoy ng walang tank ng oxygen. Bagamat kilala ang henyo sa South Korea, sila ay naging simbolo ng kapangyarihan ng kababaihan sa isang patriarkal na lipunan. Ang mga kababaihan ay madalas na sumusuporta sa buong pamilya, habang ang mga kalalakihan ay nasa ibang trabaho o wala sa bahay. Ang tradisyong ito ay mahigit 1,000 taong gulang, at ang mga kasanayan ng henyo ay naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ginamit ang Jeju Island ng mga kolonyal na otoridad ng Hapon at kalaunan ng pamahalaan ng South Korea bilang lugar ng pagpapatapon ng mga bilanggong politikal. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, maraming aktivistang Koreano para sa kalayaan ang ipinatapon sa Jeju para sa sapilitang paggawa at pagkabilanggo. Noong 1950, matapos ang Korean War, ginamit muli ang isla para sa pagpigil sa mga kalaban ng Estado, partikular na ang mga pinaghihinalaang may simpatiya sa kaliwa. Ang ilan sa mga bilanggo ay nakaranas ng malupit na kondisyon,